Ngayon, kailan ho magkakaroon ng GCQ ang Metro Manila? Ay, ayaw kong paunahan kasi nagpupulong po ngayon yung IATF, no? At iisa lang naman ako doon. Question, sa is it 38, no? It's a 38-member committee. Sir, is it advisable na maging GCQ namin? Kasi isa yung punto sa Well, nangyayari. alam mo, sa totoo lang, binabalanse natin palagi yung kalusugan sa karapatan na magkaroon ng hanap buhay. Alam natin na ang mas mabuti para sa kalusugan ay manatili pa tayong nasa modified ECQ dahil mataas pa rin ang numero. Pero binabalansin naman natin yan kasi tinitignan natin, meron na ba tayong sapat na kakayahan na magbigay ng medical attention doon sa mga magkakasakit, no? Yung critical care na tinatawag. So, it's isang desisyon na nakabase sa siyensya, sa datos. So, kumbaga, susugal tayo na alam natin habang walang bakuna, ikakalat yung gamot na yan, yung sakit na yan, pero kung kumalat man siya, meron tayong sapat na kakayahan para gamutin. Bakit naman natin isusugal yon? Kasi kailangan tayo mabuhay. That's right. So, tama. So, napakahirap po ng desisyon ng Presidente, ng IATF at nyo sa Malacanang. Dahil nagugutom, magkakasakit, mamamatay. Opo. So, anong gagawin mo? Hindi ba, and also, paano magtatrabaho ang mga tao kung walang sasakyan, walang transportation, public transportation? In fact, nung nasa ECQ tayo, talagang walang trabaho. Ang halos lahat, except yung mga indispensable na industriya, nakakaunti lang naman yan, no? Kaya nga napilitan tayo na gastusin ang kaban ng bayan para bigyan ng sustento, ayuda, yung mga tao na hindi amelioration. Yun yung social amelioration program. Ano po ba ito? Ayuda sa Tagalog. No? Dahil hindi ka makapagtrabaho, binigyan tayo ng gobyerno, ng pamahalaan, galing sa Kongreso at Kipangulo, na 5,000 to 8,000, depende kung saan ka nakatira, at ito ay para sa 2 buwan. Yun yung ayuda. Yun ang ayuda. Kung wala ka ng asawa, ikaw isang byuda, makakakuha ka ba ng ayuda? Ay, siyempre, kung wala ka talagang pinagkakakitaan at isa ka sa pinakamahirap sa ating bayan, makakakuha ka. Question. Secretary, ako na ako magtatanong ito. Hindi tanong ng isang reporter. Hanggang kailan natin kaya yan? May pera ba tayo? May pondo? Walang taxes? Walang business? Walang ekonomiya? Paano? Well, dito sa buwan ng Mayo, meron nakalaan na pondo na binigay ang Kongreso. So, kaya pa natin yan. Pero kaya mapipilitan tayo magbukas kahit papano kasi hindi nga natin kakayanin magbigay ng ayuda forever. Yan ang katotohanan. So, kung kaya natin, bakit hindi? Pero sa tingin ko, mahirap na forever yan. No? So, kinakailangan talaga, paghandaan lang natin yung posibilidad na maraming magkakasakit. Ngayon naman, napakadami nating We Heal As One centers. No? Yung mga mega, yung mga Rizal Memorial Stadium, yung Philippine Arena, yung sa Clark, no? Yung PICC, pati PICC, yung World Trade Center, ginawa natin yan parang hospital ngayon. Pero ang question ko, ito. Siguro, may mga tanong siya, pinapanood ko sa mga tanong pare-pareho eh. Ang tanong ko, paano frontliners? Meron kang lugar. Ilan ang pwede mong maging frontliners? Yung mga hindi nga nakakagraduate, pinag-graduate nyo na. Ako, isang nurse, isang doktor. Hindi ba, binubuwis ko ang buhay ko eh. Para makapagbigay ako ng, di ba, haba ng buhay ng ating kapwa Pilipino. Paano kami, frontliners, sundalo, lahat ng yan, basurero, eto mga bayani natin yan, which is, I think, yan ang talagang tunay na bayani, dahil buhay nila ang binubuwis. Anong bibigyan natin ayuda? Ano magiging buhay nila? Well, dun po sa batas, binibigyan na natin talaga sila ng hazard pay at kung may mangyari sa kanila, bibigyan din natin sila ng ayuda. Ayaw ko na sabihin kung mamatay sila kasi miski hindi pa sila mamamatay, binibigyan na naman natin sila ng mas kaunting biyaya pa no, dun sa pamamagitan ng hazard pay. At sa ngayon po, napakahigpit ang protocol na sinusunod natin para nga wag magkasakit ang mga frontliners. For instance, yung PPE. Yung PPE, 1,900. Pero sabi ng Presidente, wala akong pakialam kung gano'ng kamahal yan. Bilin yan dahil yan ay katumbas ng buhay ng ating frontliners. So, kay mahal yan, wala akong pakialam, kinakailangan mabigyan ng proteksyon ng mga frontliners. Pero marami naman din tumutulong sa Presidente. Marami pong tumutulong. In fact, nakakatuwa naman na sa panahon ngayon, bagamat moderno na tayo, hindi natin nakakalimutan yung bayanihan. Sa totoo lang, hindi naman kakayanin ng gobyerno alone yung pagbigay ng ayuda, pagbigay ng mga kinakailangan para sa mga testing. Talaga pong nagkaroon tayo ng bayanihan sa parte po ng gobyerno at ng pribadong sektor. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa ating mga partners sa private sector. May question ako. Kasi yung huling magkaroon kayo ng pagsasalita ng Presidente, late na ko naman napanood eh. Sinabi niya, asan yung mga tumutulong? Ba't di sila pumunta rito? Kung meron gustong tumulong, pwede bang kausapin ng Presidente? Pwede po, pwede po. Kunyari, sabihin ko sa Secretary, pwede ba akong pumunta kay Secretary?
Ay, sasabihin ko po. Presidente? Oo, sasabihin ko po kay Presidente. Pwede Si ba? Willie po, gusto magpunta. Pwede ba siyang pumunta? Ang sasagutin yon. Siyempre, kahit sinong gustong tumulong at pwedeng tumulong, haharapin ko. Siyempre, kanta ko yun. Siyempre, ikaw na. So, Siyempre, alam ko naman yon. so, ang ibig ko sabihin, po pwede kahit sino. At tingin ko po pwede. Sabi naman niya Kung gustong Paano? tumulong, Paano? tumawa. Kunyari, ako mismo, Secretary, can I talk to the President? May gusto akong sabihin? Anong muna sasabihin mo? Kailangan malaman ko kung ano yun. Ay, chismoso kayo. Ay, siyempre. Hindi po pwede. Ay, ganun, sikreto namin. Dahil sasabihin ko sa inyo, eto. Yung sasabihin ko sa kanya, malalaman nyo rin. Pero gusto ko, nandun din naman kayo. Bigyan nyo ako ng pagkakataon. Dahil meron akong gustong sabihin sa kanya. Gusto mo malaman? Ano? Bulong mo. You. Ay! Ano? Secret! Ikaw talaga? Secret Showbiz talaga. na showbiz ka talaga. Ito ang buhay ko. Alam niyo ba, huwag niyo minamata mga taga-showbiz. Kami ang nagbibigay ng kasiyahan sa Alam ko bawat naman tao. yun. Hindi ba? Minsan nasasaktan ka porque artista lang kayo. Ano? Hindi porke artista ha. Sabi ko nga, baka mamaya pagkatapos itong show na to, pwede na rin akong maging showbiz. Kaya ang sarap Ayaw ko na kausap. mag-abogado, showbiz na lang ako. ang Alam sarap- mo, pwede rin akong bomba star. Ba't hindi ka tumatawa dyan, ha? Tumawa ka dyan, ha? Yan ang pinakamasamang bomba sa nakita ko. Aray, ang sakit! Hindi, baka namin misinterpret nyo. Sinabi ko kay Secretary, ito light lang. Ayoko na masyadong seryoso. Alam nyo kasi itong programa to, 5 to 6:30, magpapasalamat lang ako si GMA7, Attorney Gosson, Mr. Duabit, Mr. Philip. Alam, binigyan tayo ng 5 minutes extension. Bakit? Special kasi ang paghihingi ko ng special na oras para sa inyo. Para maintindihan namin mga kababayan nyo, buong mundo ng mga Pilipino, ano dapat natin pag-usapan? Well, so, nakakapag-intindi na tayo. Marami pa tayong pag-uusapan dahil hindi lang yan. Up next, pag-uusapan natin, tatawag ako. Kasi bawat tawag lang, 10,000. Sabi mo nga, Secretary? 10,000 pesos! Walang pesos. Baduy eh. Walang baduy yun. 10,000? 10,000! Hindi. 10,000? 10,000! Walang dating eh. Masyado malambot eh. 10,000! Yeah! Yun! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!